Isang tanong na madalas tinatanong sa akin, yun ba daw pagkain ng bulalo, good cholesterol daw ba yun? Eto yan, halika kayo, pag-usapan natin yan. Sample ng good cholesterol, bulalo. Ang sample ng bad, taba ng baboy. So yung mga may high blood, pwede kayong kumain ng bulalo. Alam nyo, sa katotohanan, meron din naman talagang benepisyo ang pagkain nga naman ng bulalo. Paano? Teka, eto. Sa recipe ng bulalo, alamin muna natin. Classic dyan, gumagamit tayo ng laman ng baka, cabbage, bok choy, mais, onions, at yung bone marrow, minsan naglalagay din. So kung tutuusin, pwede talagang maging balanse ang pagkain natin dyan dahil sa gulay na nakapaloob dyan, pati na rin sa aromatics tulad ng onions. Meron din talagang benefits na pwedeng makuha dyan dahil sa fiber, pati na rin sa antioxidants natin. Yung karne ng baka, may makukuha din tayo dyang iron, meron ding protina at iba pa. Yung bone marrow naman, sa katotohanan ng bagay, mayroon tayo makukuha dyang collagen. Ang lahat ng yan, beneficial para sa growth and tissue repair ng ating katawan, pati na rin ilan pang mga vitamins and minerals na makukuha natin dyan. Pero sabi nga natin, we always have to look at the two sides of the coin. Kung may good points yan, hindi tayo sure kung all good points nga ba ang mayroon dyan. Yung beef, oo, sabi natin merong protina tayo makukuha dyan, pero pwede rin po tayo makakuha ng saturated fats. Ang tanong, masama ba to? Sa katotohanan, hindi naman talaga masama kung in moderation tayo dyan. Kung isa o dalawang matchbox sizes for the general public, okay lang naman kumain. Puntahan naman po natin yung tinatawag na bone marrow. Sinasabi po sa mga pag-aaral na ang beef bone marrow ay maaaring maglaman ng 97% fat at 3% protein. Yung bone marrow, mayaman din yan sa saturated fats, pero mayaman din naman ito sa polyunsaturated fats na pwedeng makatulong naman sa pagbe-breakdown ng taba. Kung cholesterol po ang ating pag-uusapan, ang bovine bone marrow mula sa grass-fed animals ay pwedeng magkaroon ng around 119 mg of cholesterol per 100 grams at ang grain-fed animals naman ay pwedeng magbigay ng 150 mg of cholesterol per 100 grams. Ibig sabihin, oo, meron po itong cholesterol. Pero hindi yan all-in-all good cholesterol na makukuha natin dahil meron nga itong both polyunsaturated at saturated fats. So ang tanong, Doc, good cholesterol ba to o bad cholesterol? Ang sagot, both pa pwede po ninyong makuha dyan. Kaya lagi po ninyong naririnig sa akin na moderation is key. Tandaan po, hindi porke may good cholesterol na component at may gulay dyan na ibinabad ay hindi natataas ang bad cholesterol at total cholesterol ninyo. Ifa-factor in pa rin po natin kung kamusta ang inyong mga ginagawa sa buhay. Nag-eehersisyo ba kayo? Mas marami pa rin ba ang kinakain mong mayayaman sa saturated fats kaysa sa unsaturated fats kasama ng bulalo? Anong ginamit mong cooking oil? Mas madalas ka bang nagpiprito kaysa sa hindi? Mas madalas ka bang kumakain sa fast food kaysa sa lutong bahay? Mas madalas ba ang pagkakataon mong kumakain ka nga sa bahay pero kulang naman ng gulay at prutas mo? Mas madalas din ba ang pagkakataon kumakain ka ng gulay at prutas o hindi? Lahat ng yan, mayroon po kinalaman kung tataas ba ang inyong blood cholesterol, mapag-good man yan o bad cholesterol. At ang lahat ng yan, may factor din po sa ating holistic health. At paano? Sana po may natutunan kayo. Sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lang na nagkakasakit kayo. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. So, next episode, ingat.